Yung isa kong sisiw. Oh my God, parang may problema siya sa mata niya. Wala, parang may mga sugat-sugat siya, Mang Ri. Tignan nyo nga po. Nari, sa sisiw ko, may sakit sa mata. Excited nga ako sa mga oras na to kasi ako ngayon magpapakain ngayong araw nga sa mga alaga ko ngang sisiw. Matagal-tagal ko na rin kasi hindi nagagawa nga dito nga sa mga alaga ko, kaya sabi ko nga kay Mang Ri na ako nga muna yung magpapakain sa kanila ngayong araw. Kaso nga lang, pagpunta ko nga dito nga sa kanilang mansyon, nagulat nga ako kasi meron nga ako isang sisiw, nakita ko na parang may problema. Kada nga kasi nagpapakain nga dito nga sila Mang Ri, sinasabi ko nga na bilangin, kaya naman nung ako ngayon magpapakain talagang binibilang ko, kaya talagang nagulat ako dito sa nakita ko sa isa kong sisiw. Yung isa kong sisiw. Oh my God, parang may problema siya sa mata niya. Bigla nga akong kinabahan kasi nakita ko nga to isa ko nga sisiw na parang may problema nga sa mata niya kasi parehas ngang nakapikit. First time ko nga lang kasi na makita nga na naging ganito nga yung sisiw ko, kaya talagang kinabahan nga ako at hindi ko nga alam kung ano nga yung nangyari. Akala ko nga dalawang mata niya nga yung problema, yung pala yung isa nga lang kasi yung isang mata niya nga talaga namumulat niya pa. Wala, parang may mga sugat-sugat siya, Mang Ri. Tignan nyo nga po. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at tinawag ko na nga si Mang Ri para nga itanong kung bakit ganito nga nangyari sa mata nga nitong sisiw ko. Hindi nga alam ni Mang Ri kung bakit nga ganito nga nangyari sa sisiw ko, pero ang pagkakaalam niya daw para daw tinukato ng kapwa niyang sisiw. Pero hindi pa nga rin kami sure kung totoo nga yung sinabi nga ni Mang Ri, baka nga may sakit nga tong sisiw ko kaya nagkaganito nga yung mata niya. At dahil nga sa nangyari na to, talagang tinignan ko nga rin sa iba ko nga sisiw ko, meron nga rin silang problema sa mata pero wala. Nari, sa sisiw ko may sakit sa mata. Parang kailangan ko siya ipa-Buen Camino Optical. Kaya naman parang nga ma-check ko nga ng ayos nga itong sisiw ko nga na may problema sa mata, talagang pinalabas ko nga kay Mang Ri itong playground nga nila dati para dito ko nga siya i-check. Hindi siya makapaglaro dahil yung mata niya may problema. Sobrang ako nalungkot sa mga oras na to kasi kada nilalabas or binababa ko nga yung mga sisiw ko nga dito nga sa lapag, talaga nagtatakbo na sila, pero ito ko nga isang sisiw talagang hindi. Kaya naman dali-dali ko nga kinuha nga yung pagkain para nga itry nga siyang pakain at titignan ko nga kung kakain. At talagang sobrang nga nakakapagtaka kasi kada nga maglalagay nga kami ng pagkain nga nila, talaga nagsusunggaba na sila, pero ito nga isa ko nga sisiw talagang hindi. At napansin ko nga dito nga sa sisiw ko, talagang sobrang tamlay niya at parang gusto niya lang lagi matulog. Ayaw nga kainin nga itong sisiw ko nga itong nilagay ko nga na pagkain, kaya naman dali-dali nga akong kumuha nga ng tubig para nga makainom man lang siya. Ito na kasi yung oras nga na kailangan nilang kumain, kaso ayaw nga kumain itong isang sisiw ko nga na may problema sa mata. At talagang nagulat nga rin ako kasi kahit nga tubig ayaw niya nga uminom. Medyo kinakabahan na nga ako dito nga sa sisiw ko nga na to kasi kahit anong pilit ko nga sa kanya ng pagkain at painom, ayaw niya nga talaga. Kaya nga sa mga oras na nga na to, hindi ko na nga alam kung ano nga gagawin ko nga dito nga sa sisiw ko at hindi ko nga rin kasi alam kung bakit nga nangyari na i-check nga silang lahat. At talagang dinodouble check ko nga yung pagtinga sa mga mukha nga nitong mga sisiw ko at tinitignan ko nga rin kung may problema rin sila sa mata. Kaso nakapagtaka nga lang kasi yung isang sisiw ko nga na lang ngayon nang may problema sa mata at yung iba wala. At talagang hindi ko na nga alam yung gagawin ko nga dito nga sa sisiw ko nga na to kasi talagang sobrang tamlay niya nga talaga. At habang tinitignan ko nga siya, naisipan ko nga nalinisan nga yung may problema nga niyang mata at titignan ko nga kung talagang ano nga nangyari doon. Kumuha nga lang ako nitong maliit nga na palanggana para nga dito nga ilalagay ang tubig, pati kumuha nga lang din ako ng cotton buds. Itatry ko nga linisan nga yung mata niya at para makita ko na nga rin kung ano nga naging problema doon sa mata niya, kung may sugat ba kaya ba naging ganun. At nung okay na nga lahat nga ng kailangan ko, dali-dali na nga ako pumunta nga dito nga sa sisiw ko na may problema sa mata para nga malinisan ko na nga yung pinakamata niya. Ang wish ko nga lang talaga na sana gumaling na nga tong sisiw ko nga na to kasi ayaw na ayaw ko talaga may mababawasan nga dito nga sa mga sisiw ko nga na makukulay. At sinimulan ko na nga paglilinis nga ng mata nga nitong sisiw ko nga na to at habang nililinisan ko nga siya, talagang umiilag siya at mukhang nasasaktan. At ang ibig sabihin nga nito na talagang may sugat nga sa pinakamata niya, kaya talagang nakapikit nga siya. At dahil nga medyo nasasaktan nga tong sisiw ko, habang nililinisan ko nga siya, talagang dinadahan-dahan ko na nga lang para hindi talaga siya masaktan. At nung dinahan-dahan ko na nga yung paglilinis, talagang gustong-gusto nga nitong sisiw ko at talagang nakaka-relax nga siya at hindi na siya magalaw. At dahil nililinisan ko na nga rin yung pinakamata niya, talagang nililinisan ko na nga rin tong pinakasisiw ko para hindi na nga siya maging madumi kasi medyo madumi-dumi na nga rin siya. At dahil medyo malaki na nga rin tong alaga ko nga sisiw, talaga naisipan ko na nga rin na paliguan na nga siya kasi hindi na nga siya lalamigin. At mukhang naging successful naman nga yung paglilinis ko nga doon sa kanyang mata na may problema kasi pagkalinis ko nga sa kanya, talaga nakakamulat na yung mata na yun. Talagang nasasaktan nga lang tong sisiw ko nga na to, kaya talagang nakapikit nga yung mata niya, pero okay naman at wala namang problema. Inayos ko na nga lang yung linis nga sa kanya para talaga maging malinis na siya, talaga madali nga gumaling yung sugat niya. At matapos nga ang paglilinis ko nga dito nga sa sisiw ko nga, yan na nga okay na siya. At pagkatapos niya nga maligo, talaga medyo nilalamig nga siya ng konti. Kaya naman dali-dali ko nga siya kinuha na
ng malinis nga na tuwalya para nga mapunasan din siya at talagang matuyo nga siya ng mabilis. At talagang bibilis na nga yung pagalingan ng mata nga nitong sisiw ko nga na to kasi talagang nilinisan ko nga ng ayos yung pinakasugat niya nga sa mata. Kahit nga medyo malaki-laki na nga tong sisiw ko nga na to, talagang lamigin pa rin siya kaya talagang pinupunasan ko nga na siya ng ayos para mas madali nga siyang matuyo at hindi na nga siya lamigin. Ang nakakatawa nga lang dito kasi yung isang mata niya nga na may problema, talagang nakamulat na at hindi na nga nakapikit. Pero sa tingin ko nga hindi pa nga magaling yung kasi medyo nasasaktan pa nga siya kapag nga hinahawakan yung pinakamata niya nga. At matapos ko nga malinisin nga itong mata nga na sisiw ko, talagang naliguan ko na nga rin siya sa wakas. Okay na nga siya, talaga mukha na nga siyang magaling. Tinitignan ko na nga lang kung ano pa nga pwede nga gawin nga dito nga sa sisiw ko, kung ano pang pwede nga linisan, pero okay na nga siya at pwede na siya ulit ibalik nga sa kanyang kulungan. At talagang nakakatawa talaga na parang wala nga naging problema nga sa mata niya kasi tignan nyo, nakamulat na nga yung dalawa niya nga mata. Pero kahit nga nakamulat nga siya, talagang pinipikit niya nga pa rin kasi masakit-sakit pa nga rin yung pinakamata niya dahil nga parang may sugat sa loob. At dahil okay na nga tong sisiw ko, talagang pwede ko na nga siyang ibalik nga sa pinakamansyon nila, pero antabayanan ko pa nga rin to. Titignan ko nga kung ganito pa rin to kinabukasan. Sa may mga expert nga dyan sa mga manok, i-comment nyo naman kung ano nga nangyari nga dito nga sa sisiw ko, bakit nga naggaganon nga yung pinakamata niya. So titignan na lang natin kung gagaling siya bukas. Ayan, kapag hindi siya gumaling bukas, talagang papatignan na natin at titignan natin kung ano naging sanhi, bakit naging ganun yung mata niya. Kinabahan ako kasi check ko lang sana sila papakainin, tapos nakita ko may ganun na yung mata niya, parang yung isang mata niya nakalubog. At i-comment nyo na nga rin kung ano nga pwede kang gawin sa mga sisiw ko para hindi na nga sila magkaroon ng ganung klaseng sakit nga sa kanilang mga mata. At talaga sa mga oras nga na to, dito ko na nga napagtanto na kailangan na nga talaga nilang mailipat sa panibagong bahay, yung mas malaki. Excited na ba kayo sa magiging bago nga nilang bahay? Abangan nyo na!